netong One Sport. Accidentally ano daw. Pambihira naman accidentally, hindi naman eh. Kitang-kita naman sinapok eh. Nanapok. Wag yun nang pekein ng news. Okay? Fake news na accidentally. Hindi accidentally yun. Takot siguro itong writer na ito, no? Dahil alam na. Diba? Wag matakot. Katulad dito sa akin. Di ako takot banggain yung mga fake news peddlers na yan. Basta ginagawa nyo po yung totoo, yung tama, huwag kayong matakot. Ako, never ako natakot sa trabaho ko na matatanggal ako. Hindi. Basta alam kong tama ang ginagawa ko, hindi ako natatakot. Sasabihin nyo, aksidente, kitang-kita, sinapok. Ayan, so welcome back po dito sa Denrica at Doy TV Sports. Ang ating po pag-uusapan ngayon ay ito. Ang dalawang gwardiya ng Barangay Ginebra na siyang magiging benepisyaryo, no, ng pagdating neto ni Troy Rosario. Ayan. Sino po yan? Of course, si Abarrientos at ito po si Stephen Holt. Okay? At pag-usapan pa rin po natin ito pong sapakan, hindi pala, pananapak. Hindi pala pumalag yung sinapak. At yung nanugod na coach. Okay, at mga pa-shoutout. Okay, so mabilisan lamang po ito. So yun po, bago po yan, malapit na po. 40 na lang. 10,000 na po ang ating Doy TV Sports. Ano pa po bang iniintay nyo dyan, guys? No? Isang pindot lang po yan. Mabilisan lang yan, sir. Kung gaano kabilis ang content natin, ganun nyo lang din pipindutin yan, no? Okay? So yun lamang po, guys. Okay, masaya-masaya po tayo dahil magiging 10,000 na tayo. Anyway, yun na nga po. Alam niyo po ba kung gaano ka-shooter si Stephen Holt at si Abarrientos? Alam niyo po ba yun? Na talaga po mga legit shooters yan, dalawa na yan. So, what makes them tawag dito? Shoot the ball. Kumpiyansa, di ba? Ano pa kaya ngayon na may twin tower tayo sa barangay? Di batuhan na lang ng batuhan yan. Without hesitation, di ba? Ngayon, kapag ka alam nila na nandyan si Rosario, na pwede ring maging decoy, kunyari, ibabato nila, yung pala ilalampas lang nila. It's either kay Japet, tsaka kay Troy, di ba? So, sa scoring naman po ni Holt, kaya nga po naging Rookie of the Year yan. Kasi nga, nasa kanya po yung opensa, di ba, ng Terapima. Ang nangyari po nung dumating siya sa Ginebra, siya po ang talagang import stopper, di po ba? So, ngayon po, syempre, magbabago po ngayong Commissioner's Cup. So, kung si Holt ang dumedepensa ngayon, magbabago nga. Dahil nga dito sa impact ni Troy Rosario, di po ba? So ngayon, okay, nagsiswitch tayo, di ba? Yan yung sistema ngayon. Pero kapag po, alam nila na merong kukuha ng second chance points, ay hindi po mag-hesitate yung mga yan. So yung last game po ng Ginebra, kung saan tinalo po sila ng mga Piconeste, ng mga taga-TNT. Nakailang bato po si Abarrientos, ilang puntos niya, di ba? Ano pa kaya kapag alam nilang may mga twin tower sa ilalim? So sila po ang pinakaunang magiging beneficiaryo or primary offense po. Lalo na ang ating pong laro labas, di ba? Di ba mataas ang ating 3-point percentage? Lalo na ngayon. So yan po ang talaga pong inaabangan na ngayon dyan sa barangay. Well, mga taga-TNT, wag po kayo mapipikon sa akin dahil nga po kasama kayo sa pag-uusapan ko, no? Na pag-uusapan lang kasi nangyari, di po ba? So yun lamang. So yan po, inaabangan na po ang bakbakang Barangay Ginebra at NLEX. Fast forward po tayo Eastern, okay? Kasi nga po, biruin mo ang champion ng Governor's Cup.
pinataob ng Eastern. Easy lang ang Eastern, no? Nagkakapikunan na. May lumulusob na, may nananapak na sa kabila eh. Pero Eastern steady, di po ba? So makakabangga po ng Ginebra yan. Matindihang 3-point shots po ang aanuhin natin dyan, aabangan natin dyan. At hindi po yan, no? Hindi po yan naatrasan ni Holt at ni Aparientos. Na sinabi nga po natin na posibleng sila na or sila na nga ang first 5 natin, di po ba? Okay, so sunod na pong topic, ito gusto ko po itong pag-usapan. Napakadami pong nanonood guys, no? So far nasa 5K na po, no? Maraming salamat po. At nakakatawa po itong report dyan sa Facebook na itong One Sport. Accidentally ano daw, pambihira naman accidentally, hindi naman eh. Kitang-kita naman sinapok eh, nanapok. Wag yun nang pekein ng news, okay? Fake news na accidentally, hindi accidentally yun. Takot siguro itong writer na ito, no? Dahil alam na, di ba? Wag matakot. Katulad dito sa akin, di ako takot banggain yung mga fake news peddlers na yan. Basta ginagawa nyo po yung totoo, yung tama, huwag kayong matakot. Ako, never ako natakot sa trabaho ko na matatanggal ako. Hindi. Basta alam kong tama ang ginagawa ko, hindi ako natatakot. Sasabihin nyo, aksidente, kitang-kita sinapok. Kaya nga kaya nga penalty to ang sa kanya na referee, ni-review yun, di ba? Pambihira kayo dyan. Kaya po talamak ang mga ang mga fake newsan dahil harap-harapan yung niloloko ang taong bayan. Hindi lang pala mga fake news peddlers ang mga gumagawa ng mga ganyan. Huwag kayong matakot porket ba may-ari niyan may-ari din ng na yun. Huwag ganon, hindi dapat po, no? Kaya medyo na ako na turn off ako eh. Ba yan? Kitang-kita na takot yung writer na yon, no? Bira. Anyways, yun lang. Medyo nainis lang ako eh. Di po ba? Kaya sabi ko sa inyo, anyways, ito pa si Chat Reyes, no? Talagang hindi po nakatiis. Talaga po pumunta dun sa referee. Samantalang ang barangay naman kapag ka natatalo, okay, sige, talo. Pagka nananalo, ayan na yung mga hater. Babanat sila. Nabayaran na yung referee. Ayan, nagkaanuhan na. O, di ba nyo? Kaya nga po ang sinasabi ko, no, kapag ka sa laro, hindi po talaga may iwasan ng pikunan. Etong si Eram, sabi nga ng mga fans, iyakin. Ngayon naman. Di ba? Ewan ko, bakit kaya ganyan na, ang pangit po ng, nagiging reputation natin dyan, no, sa Pilipinas. Pansin nyo? Panay-away na lang. Pagkatalo yung team, lagi na lang ganyan. No? Sana hindi ganyan, no? Wala lang. Pansin ko lang. Naalala ko to si Eram. Hinambalos niya yung player ng Ginebra. Sasabihin niya, wala daw foul. Tapos ngayon, kitang-kita, sinapok, ibabalita, aksidente daw. Ang bira. Anyways, shoutout na po tayo guys. Yan po ang ating gustong gawin dito dahil alam ko naman na kayo po'y nag-aabang at napakarami po talaga na biruin nyo, magkasaba yung ating content. Tataas po ng mga views ngayon. Kasi nga po, alam niyo po ba may part 2 po itong content natin. Grabe po, super fake news. Yan po, tatalakayin natin sa susunod na content. Super fake news. Ayan, ilalabas po natin yan. Okay? Mabilisan lang. Shoutout na po tayo. Ito po kay Cesar Ryan Mateo. Idol, shoutout naman po. Kabi ng anak ko, palagi kami nakabang sa vlog mo na legit na walang fake chismis na news. Miguel Clyde Clint Claire. Salamat din po sir, no? Welcome. Ay, di ko po alam na kayo po yung nanonood lagi. Abay, maraming salamat po, no? Bali kung napapansin nyo guys, hindi po tayo diretsuhang nagre-reply, no? Diyan po sa mga comment nyo. Dahil po gusto ko, basahin ko dito sa content ko bago ko po i-like or i-love yung mga message nyo. No? Medyo hype po tayo dito eh.
Okay, kay Jesse Vasquez, ayan. Idol, ikaw lang ang nagsasabi ng totoo sa vlog mo, kaya tuloy lang ang ginagawa mo. Yes, I understand. Meron pong isang vlogger na parang absent ngayon, no? Kaya napapansin ko po, yung ibang mga subscriber ng channel na yun, pumupunta po sa atin, no? Welcome po kayo dito, no? Kung substitution ako, no? Okay lang yan. Di ba? Iba naman po ang style namin, eh. Okay. Dito po tayo kay Malyari Mascareñas, no? Pa-shoutout naman, idol. Siyempre po, no? Shoutout po sa inyo, sir. Regards, sa SMB Import, Benny Boatwright. Idol, mga first week of dyan, nandito na si Benny Boatwright. Kasi yung injury ni Benny Boatwright will all right. Apo, bagamat ang kanya pong, injury is Achilles, no? Sa mga sikat na player po, ang tinamaan Achilles, tulad po ni Klay Thompson. Pero there's no doubt na makakabalik. Hindi na po tayo lalayo. Yung dating player na San Miguel, hindi po ba? Yung nakalaban nila yung Melbourne Tigers, di ba? Ni Andrew Gaze. Hindi po ba na Achilles injury si Danny Sigel? Dami po nang hinayang nun. Pero nakabalik pa rin naman po si Danny Sigel. At there's no doubt, consistent player like Boatwright, makakabalik po talaga. Kay mismong coach Tim Cone na natin narinig, di po ba? So, okay pa. Shoutout pa tayo dito kay Gilbert Apodaca. Ayan, watching from Binangonan, Rizal. Good luck. Salamat po. Dito po kay Rolando Bangit, Cub, si Greg at Stan, hindi sila babalik sa Hinebra. Dahilan ni Tim Cone, ayaw sumunod at may attitude. Yung kay, pag-aaralan ko pa ho yung kay Greg, Pero ito pong si Stan, mismo pong narinig natin kay Coach Tim Cone, no? Dito po kay Mandy Laksina. Di maganda game schedule lang Hinebra. Kalahating buwan bago ang laro, di ba? Makaka-apekto sa laro nila. Tanong lang, sir. Hindi po, sir. Pahinga po yun. Kasi nga po, in-anticipate nila. Malamang, ganun po yung nangyari. In-anticipate nila kasi nga. Syempre po, si Coach Tim Cone, from Gilas, babalik agad ng Hinebra. Syempre, pagpapahingayin muna nila. Di po ba? So, ganun po ang naging nangyari siguro dyan. At para naman po fair sa barangay, no, na makapag-rest yung player, makapag-rest yung coach, no, para po makapag-set naman po ng, kasi babalik na naman niya yung sistema. Iba po kasi yung sistema pinapatupad sa Gilas at pinapatupad naman po sa PBA. Magkaiba po talaga yun. So, binibigyan po sila ng tamang panahon, no, para mag-refresh. So, sa tingin ko po, okay lang yan. Lalo na may bago tayong piyesa na kailangan pong i-integrate ng triangle offense, no. So, yun po. Nasagot natin dyan. Kay Fel Maracino, good evening, brother. Sensya na, hindi ako nakakanood ng videos mo dahil sa trabaho. Di ako makakasubaybay sa mga vlog. Manalo't matalo, Hinebra pa rin daw po siya. At salamat po, sir, no. No, yan. I-like natin itong mga nyo. Kay Ma'am Minerva Java. Dami pa rin talagang pictures. Tatalakayin po natin yan sa susunod na content. To, abangan nyo lang po. Itutuloy po natin ang mga content or mga pa-shoutout po dito lamang po sa Denriga, Doy TV Sports. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.